Ayan, pinagpalang araw muli po sa ating lahat, mga kapatid at mga kababayan. Tayo po ay nagpapatuloy sa programa ng Jesus Crisis Global Outreach na araw-araw na pagpapala. Ngayon nga po ay pumapasok na tayo sa buwan naman ng Marso at ating pong patuloy na pakikinggan sa ating mga buhay at bahay ang araw-araw na hatid ng pagpapala ng Diyos mula sa Kanyang salita. Para sa ganun po, kahit ano nga po ang ating kalagayan sa buhay at sa ating sitwasyon, maging sa ating bayan, ay meron po lagi tayong baon-baon, kalakasan na mga salita ng Diyos na nagbibigay din sa atin ng buhay na pag-asa. Ang aking babahagi po sa araw na ito ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 4 up to verse 9. O unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 9. Ang sabi po ng salita ng Diyos, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo, kayo'y naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Habang hinahantay ninyong bumalik ang ating Panginoong Kristo, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Kristo. Verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesu Kristo na ating Panginoon. Dito po sa talatang ito, ay makikita po natin ang mismong pamagat ang mga pagpapalang mula kay Kristo. It is direct blessing from the Lord. Kaya po yung araw-araw na pagpapala na hinahatid po sa ating mga tahanan, natin naman po tinutunghayan, pinapakinggan, at of course, ay sinasapuso para may sa pamuhay, yan po ay direktang mula sa ating Panginoong Kristo. Pag galing yan sa ating Panginoong Kristo, hindi lang po yan mga material na bagay. Actually, dito po sa talatang ito ay pinakita na po ang kabuuan ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng isang taong tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ng kanyang buhay mula sa kanyang puso. Kaya napakapalad po ng isang tao na totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus, sapagkat maging sa lumang tipan pa lang, ipinapahayag na ng Panginoong Diyos. Naalala niyo po yung Deuteronomy chapter 28. Na binilang ko po yun 65 na blessing yon. Kaya napapansin nyo doon, pag nireview nyo po yun, ay halos po mga pangangailangan lang natin dito sa lupa. So sa pangangailangan natin sa lupa, talagang tinugunan na ng Panginoon. Ang title ho nun ay pagpapala ng pagsunod. Nandoon nga po yung mga sinabi ng Panginoon na kahit saan ka pumunta, sa loob at sa labas ng bahay mo, pagpapalain kita, saan ka man makarating, anumang tapakan mo, magiging iyo. Nandun din po sa talatang doon na hindi ka na mangungutang, kundi ikaw na magpapautang. Or English, I will make you head and not the tail, di ba po? At mula sa mga talatang yan, na-inspired po ang mga lingkod ng Diyos na sumunod sa Panginoon. Pero po, nakakalungkot, hindi po lahat. Ngunit tunghayan po natin sa pagpapatuloy ng mga tao namang patuloy na sumunod sa Panginoon na kung saan ay pinagpala ng Diyos. Naalala niyo po ba si Job? Sa Job chapter 36 verse 11 ay ito po ang sinasabi ng Biblia. Kung sila'y makinig sa Diyos at maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila idudulot. Tingnan naman po ang buhay ni Job. Di ba po? He lost everything in his life. Pero dahil nga po sa kanyang pagsunod sa Diyos, na ito nga po ay sinabi na sa kanyang pakikinig, lahat po ba tayo nakikinig? At ang kasunod ho niyan ay paglilingkod. Para hindi masayang yung pakikinig, we are not only hearers but doers. Nakikita na yan sa ating pong paglilingkod. Kaya pag tinanong ka, paano ka sumusunod sa Diyos? O paano tayo susunod sa Diyos? Sa pamamagitan ng paglilingkod. Obedience, seeing by our service. Kaya tayo binigyan ng mga talento ng Diyos, kakayanan, na yan na may paggamit. Kaya pinaliwanag din po yan sa New Testament. Kung ikaw ay nagpapahayag, magpahayag ka. Kung ikaw ay mayroong kaloob na pagbibigay, magbigay ka. Kung ikaw ay may pagkakayanan o kaloob na pagtutulong, tumulong ka, nandun po yun, di ba po? So, nasa ganun, ano man ang ating pong mga kakayanan, gifts and talent, ay hindi po masayang. At hindi lang po
mapakinabangan ng kung sino mang tao o ng ilang tao, kundi higit sa lahat ay magbibigay ng luwalhati po sa Diyos. Lahat naman po tayo marunong magsalita. Lahat naman po tayo ay nakakaunawa. Okay? Kaya nga po maging po ang mga, sabi natin, hindi nakapag-aral gaano o hindi nakatapos, pero nagugulat tayo. Sila po ay nagiging successful din to the point naging victorious in life sapagkat nung sila ay naglingkod sa Diyos, ang pagpapala ay talagang sunod-sunod. Sabi nga rito, buhay na sagana sa kanila ay idudulot. Pag sinabi pong kasaganaan, yan po ay hindi lang po sa atin, pati sa ating pamilya, pati sa ating mga anak at kapwa-puan, at sa mga taong nararating ng salita ng Diyos na naipapamahagi po natin. So our life will not only bless, but will become a blessing. Now, ano pang patunay na hindi po talo ang naglilingkod sa Diyos at sumusunod sa Diyos? Bakit sinabi sa Corinthian na ito yung pagpapala direkta galing kay Kristo? Alam niyo po, may sinasabi rin po sa Proverbs, Kawikaan. Ito po ay the book of advice, the book of that give us our how to live in practical life. Applicable agad. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 16, tandaan niyo po to, okay? Kasi po, di ba, may John 3:16, mas madaling tandaan. Sa Proverbs 3:16 naman, ang salin po sa ESV version, long life is in her right hand, and in her left hand are riches and honor. Kita nyo yan? So, saang kamay ka ng Diyos kumakapit? O, di ba, sabi ng mga tao, naku, saan kayang kamay ng Diyos ko kukunin ang mga pangbayad ko sa mga aking nakautangan or sa aking mga pangangailangan? Naalala niyo yung mga word na ganon? Pero sabi nga, alam mo ba kung ano yung kamay ng Diyos? Ayan, di ba? Ngayon, alam na natin, ano raw ang nasa kanan? Sabi ron, long life. Kaya sabi sa Bible, I will uphold your right hand. Pagpapala yan ng Diyos, ha? Sinasabi pa lang yan sa Old Testament. Okay? Tapos pagdating doon sa left hand, riches and honor. So ano sabi ng Panginoon? Hahawakan ko kayo, I will uphold you with my hands, di ba? And no one can snatch you by the hands of God. Na sinabi na ni Jesus, pagdating doon sa John, okay? Chapter 10, nung malapit na po siyang, chapter 17, nung malapit na po siyang pako sa krus. Okay? Kasi bakit? Hindi lang yung mga literal na kamay. Yan po ay kasabay at kasama po ang mga pagpapalang tunay na nakalaan sa mga taong sumusunod. Sabi nga ng Biblia, nakikinig at sumusunod na sa Panginoon. Tanungin natin, bakit sumusunod na sa Panginoon? Kasi nalalaman niya na. Kaya nung dumating na po dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9 to 4, which is our foundation verse, lagi na kayong magpasalamat sa Diyos. Ano maganda yan? Kahit wala pa, literal, pero dahil nakita natin sa Biblia, mangyayari yun. Kasi ang salita ng Diyos, kaya sinabi, the word of God or the promises of God are made to be done. Hindi yan promises of men. Ang promises ng men, promises are made to be broken. Si Lord hindi. Okay? Promises of God are made to be done. Mag-aantay ka lang ng tamang panahon kasi may tamang panahon, the right time, the right place, okay? At in the perfect will of God. Yan ang kagandahan sa Panginoon. Ngayon, diyan tayo nagmamatured. Kaya nga po, natututo tayo maging patient, waiting patiently. The Bible says that, blessed are those who wait patiently. Huwag po kayo magmamadali. Sa mga bago po, magpalago po kayo, magpatatag po kayo, at matuto po kayo. Kasi ito po sabi mataas mong pagpasalamat sa mga pagpapalang binigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So lahat ng mga pangako na banggit kanina sa Deuteronomy, sa Job, sa Proverbs, na kay Jesus Christ lahat yun. Kaya ang sentro ng ating pong tunay na araw-araw na pagpapala ay na kay Kristo mula sa salita ng Diyos. Ang kaganapan ng mga pangako sa lumang tipan ay ang nasa bagong tipan. Okay? Na ginais ng Diyos na talagang mangyari na sa ating mga buhay. At ito po, pag nangyayari, ay tinatawag ng miracles. Daily miracles in our life. Kaya merong daily bread, kaya merong araw-araw na pagpapala, pagkain spiritual sa inyong bahay, sa ating bahay. Which is nababalansin na ngayon. Hindi lang pagkain sa pagkainan umaga, tanghali, gabi. Kundi salita na ng Diyos. Ano pa?
Dahil ito'y nangyari sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo. O, di ba? Kanino? Kay Kristo. Kaya tayo nagkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Sa Kanya lang ha, sapagkat siya lang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. At nasabi diyan, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Maging saan? Sa pananalita at kaalaman. Ito po yun na dinagdag ng Panginoon. Na tayo daw po ay magiging masagana. Makakatanggap ng pagpapala sa kaalaman at pananalita. Kaya tayo ngayon ay nakapagsalita na ng salita ng Diyos. Dahil natututo tayo. So, nilagyan ng Panginoon yung physical blessing that we need here on earth ng spiritual blessing. Although sa Old Testament, talagang nandun na yon. Kaya lang, nung panahon ng bagong tipan, pinaliwanag na siya ng mainam. Kaya nga po, ang dapat nakipagsakay Kristo, sabi ng Biblia, ay siya ng bago ng nilalang. Meaning, you are not only anymore human being. We are now, as we receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, spiritual being na tayo. Pag spiritual being ka na, you can have what you say. Because ang mga salita natin ay salita na ng Diyos. Ano sabi ron? Matapos po tayo magkaroon ng kalaman, nakapagsalita na tayo, na ang katotohanan ito kung tungkol kay Kristo ay pinagtibay na sa inyo. Verse 7, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Name it. Yan ang kamaganda sa Diyos. Diba? Kaya nga po, ang ating pagpapala ay balanse. Spiritual, diba? At physical, emotional, and maging sa mga material needs. The Lord truly indeed, our Jehovah Jireh, the great provider of all our needs. Kaya sabi niya, pagpapala ito yung matatanggap ninyo habang inaantay ninyong bumalik ang ating Panginoong Kristo. Panahon natin ito hanggang ngayon. Kung inabutan tayo nito, we are waiting for the second coming of the Lord. Ang sabi ng promise ng Lord, hindi tayo pagkukulangin. Maarahil masabi mo, ba't ako nagkukulang? Kasi talagang ikaw or tayo nagkukulang. Bilang tao, marami tayong shortcomings. Pero hayaan mo na yan ay punuan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuko mo ng buhay mo sa Panginoon. Balik ka. Balik. Isuko. Hingi ng tulong. Okay, hingi ng kalakasan na patuloy na sumunod sa Panginoon. Gawing matatag ang iyong pananampalataya. Kasi nag-aantay tayo ngayon. Ano sabi sa verse 8? Kayo gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Kristo. And He promised to verse 9, tapat ng Diyos na tumawag sa inyo. Gagawin niya yan talaga upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. So, for all the purpose of our blessing, araw-araw na pagpapala, lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Lalo tayong magpasalamat, lalo tayong sumamba, lalo tayong maglingkod. Kasi nga po, yan po ay pagtanaw ng utang na loob natin sa Diyos. Di ba tumatanaw po tayo ng utang na loob sa tao? Hindi lalo na sa Diyos. And the Lord will bring back. Okay? Magkukulang ang mga taong tinatanawan natin ng utang loob. Okay? Just continue to forgive them, love them. Hayaan natin ng Diyos naman ang mag-bless sa atin. Amen. So maraming salamat. I hope kayo po ay patuloy na natuto at talagang nabusog spiritual. Magpakalago po kayo. Tayo lahat. Okay? Sabay-sabay. Walang maiiwan, walang manalaglag. Sabi diyan, hanggang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. At nais ko pong tayo po yung manalangin lahat. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, okay, tanggapin mo po siya sapagkat siya ang tunay na pagpapala ng ating Ama sa langit. Amen. So tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat aming Ama sapagkat kami po, Panginoon, na nakakapakinig, na tumitimo sa puso namin sa mga mensaheng ito. Ngayon namin, lalo naintindihan, Panginoon, na tunay ang pagpapala mo araw-araw sa aming buhay, Panginoon. At salamat po sapagkat ito po, Panginoon, ay napangyayari sa aming mga buhay kapag ang aming Panginoong Kristo ay tunay na tinanggap namin sa aming buhay. Salamat po sa mga pagpapalang ito, Panginoon, na hindi lang sa kaalaman, kundi sa maging sa pananalita hanggang sa aming paggawa. Wala pong masasayang, wala pong matatapon na aming paglilingkod at na aming pagsunod po sa iyo. Pagpalain mo pong bawat isa, Panginoon, na ngayon ay nakatunghay, aming mga kababayan at ang aming mga kapatiran, Lord. Pagpalain mo po ang pangangailangan sa bawat sambayanan. Pagalingin mo po ang mga may sakit. Ingatan mo po ang aming mga frontliners patuloy, Lord, sa pagbibigay na po ng vaccine. Thank you, Lord, that you will heal our people, you heal our land, you heal our life, oh God. Thank you, Lord, for your faithfulness. We will bring back to you all the glory, all the praise, and all thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Abangan niyo po ang araw-araw ng pagpapala. God bless.